Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po ng maraming sa inyong pagparito upang makasama po sa programang ito kung saan tayo po ay magsusuri ng mga salita ng Diyos. Welcome to the BQA Tagalog, isang programa na inihahatid po sa inyo ng Assembly of Yahushua. Ang ating pong paksa ngayon ay talagang mahalaga sapagkat ito po ay nauukol sa pagtamo ng kaligtasan. Paano po ba maliligtas ang isang tao? Pero bago po natin sagutin ang katanungan ito, tayo po ay manalangin muna. Manaming Diyos, Yahuwah, Aba, nandito po ang iyong mga anak. Salamat ng marami sa iyo. Taglay namin ng buhay at lakas. Ito'y kaloob mo sa amin dahil patuloy kang nahahabag. Salamat ng marami sa ganitong pagkakataon. Muli po naming maipoproklama ang iyong kaligtasan na kailangan pong mapakinggan ng tao para kaming lahat ay sama-samang makapiling mo sa bayang banal. Panginoong Yahushua, ikaw ang tagapagligtas. Sumasampalataya kami sa iyo. Akitin mo po sana kaming lahat sa tunay na pagsunod sa iyong tinig. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Okay, unang-una, muli po, purihin ang ating Ama at ang kanyang dakilang anak na si Yahushua dahil po meron tayong ganitong pagkakataon na muli pong makapagsuri ng mga salita ng Diyos upang malaman kung tayo po ba ay maliligtas. Siyempre, gusto na malaman ng tao kung siya ay ligtas sapagkat kung ang tao ay hindi ligtas, kawawa naman siya. Gusto natin ang buhay na walang hanggan na ito'y pangako ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua HaMashiach. Pero paano po ba maliligtas ang tao? Ito pong ating sasagutin. Pero bago po natin sagutin yan, meron po kasing mga sumulat. Meron pong isang kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo na sumulat po sa amin dahil po napanood niya yung ating isang programa nung pinalabas ng January 2024, kailangan bang umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas? Kaya napanood po niya ang programang ito at meron po siyang binuong mga tanong na ito ngayon ang ating sasagutin. Pinanood niya yung pong paksa, yung pong BQA Tagalog na ang paksa ay kailangan bang umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas. Kung hindi ko ako nagkakamali, ito yata yung unang episode natin di ba? Unang episode ng BQA Tagalog. Kaya salamat po dahil po pinanood niyo ang programang ito kahit kayo po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dito po sa
programang ito, napatunayan po natin na yung ginagamit ng Iglesia ni Cristo para patunayan di umano na kailangan umanib sa Iglesia ni Cristo para ang tao maligtas ay ang Juan 19 tsaka Gawa 20:28. Dahil po sa ating pagsusuri, ito po yung mga natuklasan natin. Yung banggit na, quote, Iglesia ni Cristo sa Gawa 20:28 lamsa ay hindi tumutukoy sa Iglesia ni Cristo na institusyon na nanggaling sa Pilipinas. Ayon po sa konteksto, Greek manuscripts at Greek grammar, hindi itinuturo ng Panginoon Yahushua na maging miyembro ng isang religious or church organization sa Juan 19. Hindi po yun ang tinutukoy ng Panginoon Yahushua nung sinabi niya, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok ay maliligtas. Ang tinutukoy na pagpasok ng Panginoon Yahushua sa Juan 19 ay ang pagkilala sa Kanya at pagtanggap sa Kanya bilang shepherd o kanilang pastor. At kung ang tinutukoy ng Panginoon Yahushua na pagpasok sa Juan 19 ay ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, paano masusundan yon ng mga tao noong before 1914? Napakahaba naman ng panahon na yon. At sa habang panahon na yon, wala po bang paraan, wala po bang pagkakataon na ang tao ay magkamit ng kaligtasan? Iyan po ay hindi masasagot siguro. Number 5, hindi si Kristo ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na iisang pastor ng iisang kawan sa Juan 16. Ang kinikilala po ng Iglesia ni Cristo na iisang pastor ng iisang kawan sa Juan 16 ay sino po? Ang kapatid na Felix Manalo. Ngayon, hindi po kami tutol na ang kapatid na Felix Manalo ay pastor, ebanghilista, tagapagturo. Pastor po talaga siya ng Iglesia ni Cristo, pero hindi po siya yung tinutukoy na iisang pastor doon po sa kawan ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, ayon po sa programang yon na ating pong pinalabas, ang pagpasok na tinutukoy sa Juan 19 ay hindi pagpasok sa Iglesia ni Cristo, hindi pagpasok sa anumang religious organization, kundi pagkilala, pagtanggap sa Panginoong Yahushua na kanilang pastor. Kaya niya sinabi, sino mang pumasok sa akin, ang katumbas nun, pagtanggap sa Kanya bilang mabuting pastor. Ngayon, paano ngayon maliligtas ang tao? Kung hindi pala kailangan umanib doon po sa mga iba't ibang religious group para ang tao ay maligtas. Sinasabi ba namin sa assembly ni Yahushua na kailangan po kayong umanib sa assembly ni Yahushua para kayo ay maligtas? Hindi po yun ang aming sinasabi. Ang aming sinasabi ay kung ano ang dapat gawin ng tao para magkamit ng kaligtasan. Ano nga ba yun? Pakinggan po natin ang Juan dito po sa 26 hanggang 29. Datapwat hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipot at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ang tanong, sino po ba ang taong maliligtas? Dito po sa pahayag ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Yahushua, meron siyang binanggit na hindi malilipol. Kapag hindi malilipol, ano pong katumbas nun? Sila ay maliligtas. Dahil sila ay maliligtas, ano pong ipagkakaloob sa kanila? Yung walang hanggang buhay. Kaya yung kaligtasan, nandun na rin yung walang hanggang buhay. Sino nga po ang hindi malilipol? Sino po ang tatanggap ng buhay na walang hanggan? Ang sabi, yung sumasampalataya sa Panginoong Yahushua. Yung tumatanggap sa Kanya bilang kanilang pastor. Kaya nga sila'y naging tupa ng Panginoong Yahushua. Sa makatwid, yung tunay na maliligtas, yung sumasampalataya ay ang mga tupa ng Panginoong Yahushua. Para tayo maging tupa ng Panginoon Yahushua, sino pong dapat nating kilalanin na ating pastor? Di po ba ang ating Panginoong Yahushua? Kasi kung siyang ating pastor, di tayo tupa ng Panginoong Yahushua. Kung ang kinikilala nating pinakapastor ay iba,
hindi ang Panginoon Yahushua, edi hindi na tayo tupa ng ating Panginoong Yahushua. Sino ba ang mga tupa ng Panginoon Yahushua? Na tunay na sumasampalataya. Sila po yung nakikinig sa tinig ni Yahushua at sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Kaya para ang tao maligtas, ang dapat niyang gawin ay umugnay sa ating Panginoong Yahushua, tanggapin siya na kanilang pastor, at sila'y mga tupa na sumasampalataya at nakikinig sa kanyang tinig. Kaya wala pong binanggit ang Panginoon Yahushua para ang tao maligtas, pumasok ka sa ganitong organisasyon. Hindi po organisasyon-based ang kaligtasan. Ang kaligtasan, nakabatay po yan sa ating kaugnayan. Kanino? Kay Yahushua. Bakit? Siya yung tagapagligtas eh. Kaya ang dapat natin paghusayin, yung ating pong kaugnayan o covenant relationship sa ating Panginoong Yahushua. Ito nga po yung ating pinag-aralan. Meron po kasing iba pa kaming programa sa Assembly of Yahushua na dito po namin din kayo inaakay na pakinggan. Halimbawa, doon po sa isang episode, The Logos, yung episode 3, tinalakay po natin, who will be saved according to Yahushua. Doon po sa programang yon, natuklasan po natin na yung kaligtasan nakabatay sa kaugnayan natin sa Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, yung maliligtas, yung may relasyon sa ating Panginoong Yahushua na nakabatay sa tipan, nakabatay sa tinatawag na covenant. Kaya nga, meron pong iba't ibang paglalarawan doon po sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Kaya yung part 2 po, noong seryang ito, sa The Logos pa rin, tinalakay po natin yung relationship between the shepherd and the sheep. Diba? Tapos yung part 3 nun, I am the vine, you are the branches. Dito po pinapakita yung pagpapasakop natin sa ating Panginoong Yahushua. Tapos yung kaugnayan ng bride tsaka ng groom, pinapakita yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Yahushua. At ang Panginoon Yahushua ay hari at tayo'y disipulo o alagad o hinirang niya, doon nakikita na tayo ay sumusunod at tumatanggap ng disiplina para tayo ay matuto. So makatwid, ang taong maliligtas, ang makapagsasabi lang nun, sino po? Ang Panginoon Yahushua. Hindi po pwedeng sabihin ng alinmang relihiyon. Pag pumasok kayo sa relihiyon namin, ligtas kayo. Hindi po yun ang pinagagawa ng Panginoon Yahushua. Ang pinagagawa ng Panginoon Yahushua, pumasok ka sa akin. Pumasok tayo kay Yahushua. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kaugnayan sa tagapagligtas. Sapagkat siya lamang ang makapagsasabi kung tayo ay ligtas. Kaya ang dapat natin paghusayin, yung ating kaugnayan, yung pakikipagtipan natin sa ating Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, ayon po sa ating pinag-aralan, doon po sa The Logos, tanungin natin ang ating sarili, tayo po ba ay merong tunay na kaugnayan, tunay na relationship sa ating Panginoong Yahushua? Kasi kapag meron nga tayong tunay na kaugnayan, natututo tayo araw-araw sa ating Panginoong Yahushua. Nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Yahushua. Lumalawak ang ating pag-ibig kay Yahushua. At tayo po ay nadidisiplina at tayo po ay umuunlad sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoong Yahushua. Iyaan ang dapat nating ingatan para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Ngayon, pagkatapos ito, having said this, sagutin naman po natin yung mga tanong ng ating kapatid na nagsusuri. Ito pong unang tanong niya, number 1, paano po kami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa video po nung debater, napatunayan niyo po na mali siya. At nabanggit niyo po na kapag yung kawan na kinikilala na hindi po ang Panginoon sa Kristo, ang kanilang pastor, paano pa sila maliligtas? Yan ay isang dapat isipin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Since sabi po na si Ka Felix po ang kinikilala nila na pastor. Ano po yung ibig sabihin nyo dito? Yan ay isang dapat isipin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo.
madadamay po ba ang mga kaanib sa pagkakamali ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo? Okay, yan po yung tanong ng isang nagsusuri na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po kami nagpapasalamat sa kanyang sulat sapagkat kitang-kita naman natin talaga siyang nagsusuri. Ito yung masarap na sagutin ng mga tanong. Kaya ayon po sa kanyang tanong, meron siyang binabanggit, concerned na concern siya kasi lumalabas sa Iglesia ni Cristo ang kinikilala nilang pastor ng isang kawan ay ang kapatid na Felix Manalo. Ayon naman po sa pagtuturo ng Panginoon Yahushua, ang sabi niya, ako ang mabuting pastor. Kaya, meron po akong nabanggit, kailangan ay isipin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tapos, ang tanong po niya, madadamay po ba ang mga kaanib sa pagkakamali ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo? Sagutin muna natin ang tanong na ito. Madadamay po ba ang isang kapatid na nasa loob ng Iglesia ni Cristo sa pagkakamali ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo? Ito pong sabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:21-22, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ano po ang dapat nating gawin para hindi po tayo madamay sa anumang maling pagtuturo ng sino mang tagapagturo, sapagkat lahat naman ng tagapagturo ay merong pagkakamali. Halimbawa, ako po, nagkakamali din po ako. Kaya nga dapat ay sinusubok natin, sinusuri natin ang lahat ng bagay para maiwasan natin na tayo madamay sa anumang pagkakamali ng alinmang tagapagturo. Ano pong pinagagawa ni Apostol Pablo? Ang suri. Subukin. Suriin ng mabuti ang lahat ng bagay. Ano ang dapat natin gawin sa pagsusuri? Alamin natin kung ito ba'y galing sa Diyos o hindi. Kapag galing sa Diyos, yung mabubuting bagay na yon, tanggapin natin. Pero kapag hindi, ang sabi po, iwasan natin. Sa makatwid, sa ganitong paraan, mapoprotektahan natin ang ating pananampalataya. Kaya nga po, para ang tao maligtas, hindi po ganun kadali eh. Talagang kailangan po na buong puso, buong isip na ginagawa natin ang ating bahagi. Hindi po natin pwedeng sabihin, basta sabihin mo sa akin ang kailangan kong gawin para maligtas. There's no lazy way to salvation. We have to really put the effort to know what we need to know so that we can receive salvation. Kaya dapat magsuri. Pero mahalagang bagay po ba yung pagkilala na si Yahushua ay ang iisang pastor ng Juan 10:16? Para sa akin, napakahalaga. Sapagkat ito ang sabi ng ating Panginoong Yahushua. Sa Juan 10:14-16, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang aking sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang binasa po natin dito ay yung pahayag ng ating Panginoong Yahushua noong nagtuturo siya tungkol sa tunay na Mesyas. Tunay na pastor na dapat sampalatayanan ng tao. Kaya nga, doon po sa bandang huli, meron siyang binanggit na isang pastor. Sino po yung isang pastor na tinutukoy dito? Kami po'y sumasampalataya, hindi po itong kapatid na Felix Manalo. Siya po'y pastor. Pero hindi siya yung isang pastor na tinutukoy dito. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Anong katunayan na ang tinutukoy na isang pastor na dito po sa Juan 10:16 ay ang Panginoong Yahushua? Itaas po natin ang pagbasa. Ang sabi ni Yahushua, ako ang mabuting pastor. Sino po yung pastor na binabanggit sa Juan 10:16? Si Yahushua. Siya mismo nagsabi, ako ang mabuting pastor. Kaya nung nandun siya sa harap ng mga alagad, noong unang siglo, pastor siya. May binanggit siya. Merong darating na mga ibang tupa. Sino rin
ang pastor nila. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya nga sinabi niya sa hinaharap, iisa pa rin ang pastor, ang Panginoong Yahushua. Anong katunayan ng tinutukoy na isang pastor ay ang Panginoong Yahushua? Ang sinabi po ng Panginoong Yahushua, diba? Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Yung pastor na dapat sampalatayanan ay yung pastor na nagbigay ng kanyang buhay para sa tupa. Eh sino po bang nagbigay ng kanyang buhay para sa tupa? Hindi po ba ang ating Panginoong Yahushua? Hindi ba dapat lang parangalan natin ang Panginoon Yahushua na sampalatayanan natin na ang binabanggit na isang pastor ay yung isang pastor na nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga alagad. Yan po ay ang Panginoong Yahushua. Anong katunayan? Na yung nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa, siya rin ang pastor noong binabanggit na ibang tupa na darating. Ito po sa 16, ang sinabi po ng Panginoon Yahushua, mayroon akong ibang mga tupa. Kanino po yung mga tupang yun? Kanya. Sabi niya, mayroon akong mga ibang tupa. Sino magdadala sa mga tupang yun? Dadalhin ko. Kaya ang magdadala si Yahushua. Kaninong tinig ang mapapakinggan? Madidinig ang aking tinig. Kaya sino po yung isang pastor na binabanggit? Walang iba kundi yung nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa, ang Panginoong Yahushua. Hindi po ang kapatid na Felix Manalo. Kapatid na Felix Manalo, pastor, pero hindi po siya yung iisang pastor na ng kawan o ng eklesiya. Kaya mahalaga na kilalanin natin ang Panginoon Yahushua, siya yung pastor. Bakit po mahalaga yon? Napansin po ninyo mga kapatid dun sa itaas, ang sabi ng Yahushua, at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ano pong tawag doon? Yan ang relationship na binabanggit ng ating Panginoong Yahushua. Kasi napakahalaga yung pagkilala natin sa Panginoon Yahushua. Ano bang pagkakilala niyo sa ating Panginoon Yahushua? Ang sabi niya, dapat kilalanin natin na siya yung pastor na nagbigay ng kanyang buhay at nagtumawag sa kanyang mga tupa para ang tao ay maligtas. Mahalaga ang pagkilalang ito. Kaya nga sabi niya sa 15, gaya ng pagkilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko. Nakita niyo po yung binabanggit dito na kaugnayan, yung relationship, yung pong mahalaga Yung mahalaga po, makilala natin ang Panginoon Yahushua na siya po ang isang pastor ng isang kawan na binabanggit sa Juan 16. Bakit po ito ay dapat nating taglayin bilang pananampalataya natin? Sapagkat kapag hindi tayo malalapit sa ating Panginoong Yahushua. Kaya ito pong nais naming itanong doon po sa kapatid na nagtatanong, kapatid, kanino po ba kayo na papalapit? Kasi ang dahilan kung bakit meron po tayong mga iba't ibang grupo, iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang iglesia, hindi po para sabihin yung iglesyang yun. Halimbawa, Assembly of Yahushua. Hindi namin sinasabi yung Assembly of Yahushua kailangan para ang tao maligtas. Hindi. Ang kailangan natin sino? Si Yahushua. Anong purpose ng Assembly of Yahushua? Para magturo. Anong layunin? Para ang tao ay mapalapit kanino? Kay Yahushua. Kaya kapag tayo po ay kasama sa isang iglesia, kasama sa isang relihiyon, at doon sa relihiyon yun, napapalapit tayo hindi kay Yahushua, kundi sa iba, hindi po yun ang nararapat. Kaya mahalaga yung pagkilala natin sa Panginoon Yahushua bilang pastor. Kasi kapag kaiba, doon tayo nalalapit Di ba? Doon tayo pumupunta. Hindi po yun ang gusto ng ating Panginoong Yahushua. Ang totoo, ayon nga po kay Juan Bautista, isang dakilang tagapagturo, isang sinugo ng Diyos. Walang iba kundi si Juan Bautista. Anong kanyang sinabi?
dito po sa Juan 2:26, kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal at ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganon din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Yahushua. Kailangan lalo pa siyang makilala at ako naman makalimutan na. Kasi kapag tayo po kasama o kaanib sa isang iglesia, pero sa halip na tayo ay napapalapit sa Panginoon Yahushua, napapalapit tayo sa pamamahala o kaya sa kanilang leader, di hindi ito ang pinaka-purpose ng pagtuturo. Ang purpose ng pagtuturo, gaya ng sinabi ni Juan Bautista, para mailapit natin ang tao kanino? Kayo siya. Ang purpose po ng pangangaral, ang purpose po ng iglesia, hindi po para ilapit ang tao sa pamamahala, kundi dapat ilapit ang tao kanino? Sa Panginoong Yahushua. Gaya ng sinabi ni Juan Bautista, kailangan lalo pa siyang makilala si Yahushua at ako naman makalimutan na. Diyan po ba sa Iglesia ni Cristo? Kapatid, kanino po ba kayo napapalapit? Sino po ba ang palaging binabanggit sa pagteteksto o sa pangangaral ng mga salita ng Diyos? Kapag kayo nakikinig sa pagsamba, bilangin niyo, ilang beses ba binabanggit ang Panginoon Yahushua? Ilang beses binabanggit ang pamamahala? Sa panalangin, mahahayag din ang bukang bibig, ang ministro. Kaya yan po alamin natin. Diba? Kanino ba tayo napapalapit? Kay Yahushua o sa pamamahala? Anong sabi ni Apostol Pablo? Hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Yahushua bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Yahushua. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Sa makatwid, ang purpose ng pangangaral ng mga salita ng Diyos sa bawat pagsamba, di ba? Hindi po para ilapit ang tao sa pamamahala, kundi para ilapit ang tao kanino? Kay Yahushua. Kaya mahalaga kung sino yung kinikilala nating isang pastor. Kung ang isang pastor na binabanggit sa kawan, kung ang isang pastor na binabanggit ng isang kawan doon po sa Juan 10:16 ay ang Panginoon Yahushua, doon tayo lalapit. Pero kapag kaiba, paano po tayo lalapit sa Panginoong Yahushua? Ang pinaka-purpose po kung bakit meron pong iglesia ay para tayo, para mahusayan natin, mapaunlad natin yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Matuto tayo sa Kanya, pasakop tayo sa Kanya, mahalin natin siya, at hayaan natin na siya ang magdisiplina sa bawat isa sa atin. Ang nakalulungkot ang iba sa halip na ilagak ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon Yahushua, sa tao dito sa mundo, nilalagak ang kanilang paniniwala. Okay? Yan pong question number 1. Dito naman tayo sa question number 2. Sa iba niyo pong mga leksyon, nabanggit po doon na hindi po lahat natalikod sa bayan ng Diyos. Talagang hindi. Imposible po na merong complete apostasy. There's never been a complete apostasy. May mga natitira na mga hinirang simula sa pagtalikod ng bayan ng Israel hanggang bago mag-1914. Sabi niyo po, yung mga natira na sumasampalataya ay tinatanggap din ng Ama. Paano po yung mga Katoliko at ibang relihiyon na naniniwala kay Kristo? At siyempre po, yung Iglesia ni Cristo na sumasampalataya din sa Panginoong Kristo, ibig sabihin po, tinatanggap din po sila. Ayun, gandang tanong po yan. Kasi ayon po sa kanyang tanong, meron po kaming binanggit na ang mahalaga para sa kaligtasan yung tinatawag na pananampalataya. Mahalaga po bang pananampalataya? Opo. Sapagkat
binabanggit ng Biblia yung sumasampalataya, at pag sinabi natin sumasampalataya, hindi po ito yung naniniwala lang. Kasi yung pong language natin, yung salitang pananampalataya, ayon po sa ating pagkaintindi, ano po yun? Paniniwala lang. Halimbawa, kapag sinabi ko sa inyo, naniniwala ba kayo na merong buwan? Siguro sasabihin nyo, opo. Pero kapag naniniwala kayo na merong buwan, yun po ay intellectual belief. Di ba? Iba po yung sinasabi naming paniniwala sa Panginoong Yahushua. Hindi lang po yung intellectual belief. Ano pong ibig sabihin ng pananampalataya sa ating Panginoon Yahushua? Ito ang dapat natin suriin. Pero bago po natin suriin yon, meron po kasing isipan ng tao na para ang tao maligtas, ang iniisip nila, hinahanap nila, aling relihiyon ang dapat kong aniban. Di ba? Kaya nga dito po sa tanong, paano po yung mga Katoliko at ibang relihiyon, di ba? At Iglesia ni Cristo. May binanggit na Iglesia ni Cristo, Katoliko, at ibang mga relihiyon. Kaya para sa isipan natin, para ang tao maligtas, kinakailangan pumasok o umanib sa ibang o sa isang relihiyon para maligtas. Pero hindi po yun ang tinuturo ng ating Panginoon Yahushua para magtamo ng kaligtasan. Meron po siyang tanong, paano kung nandun sila sa Katoliko, nandun sila sa ibang relihiyon, o kaya nasa Iglesia ni Cristo, pero sumasampalataya sa Panginoong Yesu Cristo. Yan tanong niya. Sila po ba'y ligtas din? Sila po ba'y magkakamit ng kaligtasan? Ngayon, bago ko po sagutin yun, gusto ko lang pong malaman po ninyo, hindi po ako ang magsasabi kung sino ang ligtas o kung sino ang hindi ligtas. Hindi ko po karapatan yun. Wala po tayong karapatan humatol sa sino mang tao. Sino lang po ang merong karapatan humatol? Sino lang po ang pwede magsabi, ikaw ay ligtas o kaya lumayo kayo sa akin. Sino lang may karapatan nun? Ang Panginoong Yahushua. Pero ayon sa Biblia, sino po ang maliligtas? Itong tungkulin ko. Pabasahin ko lang sa Biblia. Diba? Ano ba ang pinagagawa para ang tao ay maligtas? Pakinggan po natin. Dito po sa Juan 3:16-18. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang tanong, doon po sa nagtanong, paano kapag sumasampalataya sila sa Panginoong Kristo? Sila ba'y tatanggapin? Ano pong sagot? Ayon po sa binasa ko, opo. Di ba? Sapagkat ano ba ang pinagagawa ng Diyos para ang tao magkamit ng kaligtasan? Iisa lang eh. Ano po yun? Sumampalataya. Walang sinasabi ang Panginoong Yahushua. Walang sinasabi ang ating Aba Yahuwah na kailangan kang umanib o pumasok sa isang organisasyon para ang tao ay maligtas. Ang pinagagawa niya, sumampalataya. Teka muna, ano bang ibig sabihin ng sumampalataya? Kasi pagka binasa po natin ng ganyan, parang napakadali lang ng kaligtasan. Diba? Sasampalataya ka lang? Teka muna kapatid, alam niyo po bang ibig sabihin noong salitang pananampalataya na binabanggit po dito? Kasi sa atin pong pagbasa, ang nasa isip natin, basta maniwala ka eh. Pero hindi po yun. Yung Greek word na binanggit, ang Greek word na binanggit ay pisteo. Hindi po paniniwala lang, ito'y tumutukoy sa commitment. Ibig sabihin, yun pong pananampalataya sa anak ng Diyos na binabanggit na dapat taglayin ng tao, hindi po yung paniniwala lamang sa utak, kundi yun pong pagtatalaga, yun pong katapatan,
Yun po ang pagtitiwala sa ating Panginoong Yahushua. Yun po ay mga tunay na sumusunod sa Kanya. Kaya yung tunay na sumasampalataya, ayon po sa ating binasa, meron po siyang commitment. He puts his trust in our King Yahushua. Yung pong pananampalataya ay ganap na pagtatalaga at pagtitiwala sa ating Panginoong Yahushua. Doon tayo inaakay ng Diyos. Doon tayo pinadala ng Diyos. Kaya nga sa pangangaral ng Assembly ni Yahushua, kanino po namin kayo dinadala? Tinuturo namin ng Panginoong Yahushua. Tumawag kayo sa Kanya, manampalataya kayo sa Kanya sapagkat siya ang magbibigay ng kaligtasan. Hindi po Assembly, hindi po Iglesia ni Cristo, hindi po Roman Catholic Church, kundi ang Panginoong Yahushua. Paano kapag isang tao kasama siya sa mga iba't ibang pangkati ng reliyon? Pero tunay na sumasampalataya siya. Anong katunayan? Tunay ang kanyang pananampalataya. Yung buhay niya nagbago Yung buhay niya ay puspos sa mga binabanggit na good works. Siya'y nakasusunod sa mga utos ng Diyos. Meron po bang ganon? Opo. Pero kung tayo po ay nagmamasid, karamihan po ng mga relihiyon ngayon, konti lang talaga yung tunay na sumasampalataya. Marami naniniwala, pero konti lang talaga ang mga tunay na sumasampalataya. Pero doon tayo inaakay ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Yahushua, sumagot si Yahushua, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na sinugo niya. Kaya ayon po sa ating tagapagligtas, manampalataya tayo sa Kanya. Sino po yung tunay na sumasampalataya? Yung nakikinig, yung pong sumusunod, sila ang tunay na sumasampalataya. Sila ang tunay na may pagtitiwala. Kaya kapag ang tao, siya po ay mayroong kaugnayan sa Panginoon Yahushua at siya po ay natututo sa Panginoon Yahushua, nagpapasako sa Panginoon Yahushua, umiibig sa Panginoon Yahushua, at ito ay umuunlad. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, you're on the right path to salvation. Diba? Kaya makikita natin sa kilos natin kung tayo ay nasa tamang daan o kaya tayo naniniwala lamang. Pero yung tunay na sumasampalataya, umuunlad ang kanilang kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Ang nakalulungkot, marami kung nagsasabi meron silang pananampalataya. Pero kung ating pong pag-aaralan talaga, konti lang Mga kapatid, nais po namin tanungin kayo. Kayo po ba ay nasa isip niyo palagi ang Panginoong Yahushua? Kayo po ba ay palagi niyong hinahanap ang Panginoong Yahushua? Kayo po ba ay palaging tumatawag sa Panginoong Yahuwah? Kasi kapag hindi natin sila iniisip at hindi po nagbabago ng ating buhay, baka hindi pa tayo talaga tunay na sumasampalataya. Baka hanggang doon lang tayo sa paniniwala. Hindi pa tayo nakarating doon sa pisteo, yung sa commitment. Kasi pag sinabi commitment, ibig sabihin ginagawa mo palagi yung pinagagawa sa iyo ng Panginoong Yahushua. Yun ang tunay na sumasampalataya. Kaya hindi po masasabi ng sino man, basta umanid ka sa ganitong relihiyon, meron kang name card, ligtas ka na. Hindi po ganun kadali, mga kapatid. Ang sabi nga po ng Panginoon Yahushua, sapagkat marami ang mga tinawag, dapat kakaunti ang mga nahirang. Maraming mga tinawag sa iba't ibang relihiyon. Maraming mga tinawag sa iba't ibang pananampalataya. Pero yung mga tunay na maliligtas, ang sabi, kaunti lamang. Bakit po kaunti lamang? Remnant lamang. Sapagkat sila lang ang mga tunay na sumampalataya. Ang tawag sa kanila, silang mga nahirang. Meron po kasing nagsasabi, sumasampalataya sila, pero hindi po nakikita sa kanilang buhay. Kaya hindi po sila tunay na nahirang. Kaya kaunti lang ang maliligtas. Marami ang magsasabi, sila ay maliligtas, pero sila ay mabibigo sa araw ng paghuhukom. Anong katunayan? Na yung kaligtasan hindi po sa relihiyon o sa organization mahahanap. Pakinggan po ninyo, dito po sa Mateo 7:21 hanggang 23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit.
kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Itong katunayan na hindi lahat ng kabilang sa religion o kaya sa church group o kaya sa isang samahan, Iglesia ni Cristo, anumang iba't ibang pangkati ng protestante, hindi po yun ang batayan para ang tao maligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon Yahushua, marami, hindi kaunti, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, marami ang magpapalayas ng demonyo, marami ang gagawa ng ng gawang makapangyarihan, pero anong sasabihin ng Panginoon Yahushua? Hindi ko kayo kilala. Kasi kabilang sila sa relihiyon. At gumagawa sila ng mga gawaing pangrelihiyon. Pero ang problema, yung kanilang ginagawa, hindi akay talaga ng kanilang pananampalataya. Hindi po ba? Maraming ganun. Nasa loob nga ng relihiyon. Siguro kasama nyo sa isang pangkati ng relihiyon. Sabihin natin sa Iglesia ni Cristo. Pero bakit ba siya Iglesia ni Cristo? Ano bang layunin? Diba? Kasi pinipilit po ako eh. O kaya kasi marami akong kaibigan dito eh. Kasi masaya pagka ikaw ay Iglesia ni Cristo. Marami kang magagawa, merong face painting, merong basketball, merong raffle, marami magagawa. Bakit ka ba Iglesia ni Cristo? Itong tanong, bakit ba tayo nasa loob ng isang relihiyon? Kasi, ang sabi ng Panginoon Yahushua, marami silang gagawin ng gawain pang relihiyon. Pero, itataboy sila ng Panginoon Yahushua. Bakit po sila itataboy ng Panginoon Yahushua? Napansin niyo pong sinabi ng Panginoon, kailanman, hindi ko kayo nangakilala. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo ay kilalanin ng Panginoon Yahushua. Kumikilala tayo sa Kanya at tayo kinikilala din niya. Sino ba yung kinikilala niya? Yung Kanyang mga tupa. Paano tayo magiging tupa ng Panginoon Yahushua kung hindi tayo nakikinig sa Kanya? Kung hindi natin siya hinahanap? Kung hindi tayo sumusunod sa Kanya? Yung tunay na kumikilala sa Panginoon Yahushua ay ang may tunay na kaugnayan sa Kanya. Kaya kaunti lang ang maliligtas, hindi po marami. Kaunti lang. Sapagkat hindi lahat ginagawa yung pinagagawa ng Panginoon Yahushua. Magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Akala kasi ng iba, basta ikaw ay gumagawa ng mabuti, ligtas na. Pero nais ko lang mabigay po sa inyo ng pansin yung kahalagahan ng kaugnayan sa Panginoon Yahushua. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Pahayag, 2:2-5. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinisiyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. Ito po ay mga tao na kabilang po sa iglesia, sa eklesiya, sa kongregasyon noon sa panahon ng mga apostol. Unang sigla po ito. Napansin po ninyo yung mga katangian ng mga kapatid na ito. Mabuti po ba o hindi? Mabuti eh. Di ba? Sipin nyo. Sila'y nagsisikap. Sila'y nagtsatsaga. Ano pa? Hindi nila kinukonsente ang masasamang tao? Hindi ko ba mabuting katangian nyo? Ano pa? Nagtitiis ng hirap dahil sa pananampalataya kay Yahushua. At hindi po sila nanghihina. Kung atin pong titingnan, ang ginagawa po ng mga taong ito, siguro sasabihin natin, sapat na sila. Di ba? Ligtas na sila. Sino po bang nagsasabi nito? Panginoon Yahushua. Sabi niya, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Sana po yun ay maitanim sa ating isip. Alam ng Panginoon Yahushua.
lahat ng ating ginagawa. Nasa langit siya, nasa lupa tayo, pero nakatingin siya sa atin. Kaya minamasdan tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat yung kaugnayan natin sa Kanya, talagang pinahuhusay natin, pinauunlad natin. Bakit? Dito po sa binanggit ng ating Panginoon Yahushua, nandito po yung mga katangian ng mga alagad niya. Pero, dito po sa 4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi natulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilawan. Kaya nga kakaunti lang ang maliligtas. Sapagkat kakaunti lang talaga ang umuunlad sa kanilang kaunayan sa Panginoong Yahushua. Sino po yung kakaunti na maliligtas? Sila po yung nakikinig sa ating Panginoon Yahushua. Kapag ang Panginoon nagtuturo sa kanilang puso, akay ng pananampalataya. Ano po ang kulang sa kanila? Ang sabi po ng Panginoon Yahushua, ito ang ayaw ko sa inyo. Medyo masakit yun, di ba? Pag sinabi ng Panginoon Yahushua, itong ayaw ko sa inyo. Ano yun? Yung pag-ibig nyo ngayon, hindi tulad ng dati. Bakit? Nanamlay yung pananampalataya. Sa makatwid, ano ang hinihingi ng Panginoon Yahushua sa mga tupa niya, sa mga nagsasabi, sila ay sumasampalataya sa Kanya. Dapat umuunlad, hindi nananamlay. Umuunlad yung pag-ibig at pananampalataya natin sa Panginoong Yahushua. Sila po yung magkakamit ng kaligtasan. Kahit sa anumang sekta ng relihiyon sila kabilang. Sapagkat ang mahalaga, hindi po yung church membership Ang mahalaga yung kanilang kaugnayan kanino? Sa Panginoong Yahushua. Ngayon, ito po tayo sa number 3. Regarding po sa sacred names, Yahuwah at Yahushua, since ngayon lang nabuksan, maliligtas po ba ang sumasampalataya lang sa Ama na hindi nila alam ang tunay na pangalan? Kasi madami pong nag-aakay patungo sa Ama, like Iglesia ni Cristo, pero hindi po nila alam ang tunay na pangalan. Paano din po yung mga after bayan ng Israel na hindi alam ang sacred names? Okay. Ang tanong po niya ay tungkol po sa pangalan. Dahil po sa Assembly of Yahushua, pinoproklama natin ang pangalan ng Aba, si Yahuwah, at ang pangalan ng kanyang anak na si Yahushua, yung binabanggit po niya na sacred names. Ngayon, ang tanong niya, maliligtas po ba ang sumasampalataya lang sa Ama na hindi alam ang tunay na pangalan? Napakaganda ang tanong na ito. Ngayon, gaya po ng sinabi ko kanina, wala po ako sa posisyon at karapatan para sabihin kung sino ang maliligtas. Pero ito pong sasabihin namin tungkol po sa pangalan. Ito po sa Roma, Gs. talatang 13, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ni Yahuwah ay mga liligtas. Ito po, binanggit ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, lahat ng nagsisitawag sa pangalan ni Yahuwah ay mga liligtas. Ito naman, sinabi ni Apostol Pedro. Ito si Pablo, ito naman si Pedro. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ni Yahuwah. Yaong araw na dakila at tangi. At mangyari na ang sino mang tumawag sa pangalan ni Yahuwah ay maliligtas. Kaya meron pong nakasulat talaga sa Biblia ukol po sa kahalagahan ng pagtawag sa pangalan ni Yahuwah. Pero ano po ba ang kahulugan ng pagtawag sa pangalan ni Yahuwah? Kasi iniisip ng iba, yung pangalan ni Yahuwah parang ginagamit lang sa parang ginagawang formula Di ba? Basta banggitin mo. Basta i-pronounce mo, basta invoke mo yung pangalan ni Yahuwah, ligtas ka na. Parang magic word. Pero hindi po ganoon ang kahulugan ng pagtawag kay Yahuwah. Yung pagtawag sa pangalan ni Yahuwah, yung banggit sa kanyang pangalan, ano po ang kahulugan nun? Ito po sa awit, 9, Gs, at silang
na nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalaga ng kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Yahuwah, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Ano po ang katumbas ng pagtawag sa pangalan ni Yahuwah? Ang katumbas pala nun, yung paglagak ng tiwala sa Kanya. Sapagkat yung salitang pangalan, ayon po sa Griego at sa Hebreo, ang kahulugan ng pangalan, hindi lang po yung formal name. Kasi yung formal name na Yahuwah, Yahusha, pangalan yun. Pero yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, may kahulugan. Kaya nga, binabanggit yung pagtitiwala sa pangalan ni Yahuwah. Kaya nga, binabanggit maniwala sa pangalan ni Yahuwah. Sapagkat yung pangalan, mga names ng Diyos at ng Anak ng Diyos, meron pong kahulugan. Yun ang dapat panghawakan. Sapagkat yung name, tumutukoy sa kanilang otoridad, sa kanilang karakter. Diba? Ito po ay binanggit sa Griego. Binanggit din sa Hebreo, authority, character. Kaya ano ba ang kahulugan ng pangalan ni Yahuwah? Ano ang tinutukoy na mga katangian na ang kahulugan ay ang pangalang Yahuwah? Ito po sa Exodo 34:5-7, si Yahuwah ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahuwah. Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahuwah ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Yan ang kahulugan ng pangalang Yahuwah. Yan po ang kanyang karakter. Sapagkat yung pangalan ni Yahuwah tumutukoy sa kanyang karakter. Ano po yung karakter niya? Mahabagin, mapagmahal, nagpaparamdam ng pag-ibig, siya'y tapat, tumutupad ng pangako, siya'y nagpapatawad ng kasalanan. Diba? Kaya ang tanong po namin, ang tanong po kanina, paano kapag sumasampalataya sa Ama? Pero hindi naman po nabanggit yung pangalan. Ligtas ba sila? Para sa akin, mga kapatid, kapag sumampalataya yung isang tao sa Ama at kumikilala sa kanyang katangian at humahawak sa katangian ng Ama, paano sila hindi maliligtas? Sapagkat ang katumbas ng pagtawag sa pangalan, yung pagtitiwala sa ating Panginoong Yahuwah. Ligtas ang taong sumasampalataya talaga sa Panginoong Yahuwah. Kaya kung hindi po nila nalaman yung pangalan, pero sumampalataya sila sa katangian ng pangalang Yahuwah, sila po ay nasa mabuting kalagayan. Paano po yung pangalang Yahusha? Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahusha Kristo na taga Nazaret, na inyong pinako sa cross, ngunit muling binuhay ng Diyos. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ano ang isa pang pangalan na atin pong sinasampalatayanan? Yung pangalang Yahusha. Sapagkat ang pangalang Yahusha ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Pero paano tayo magiginabang? Paano tayo mababasbasan sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahusha? Basta lamang ba natin bibigkasin? Opo, mabuting binibigkas natin yung tamang pangalan. Pero yung pong pagproklama sa pangalan ni Yahusha sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, hindi lang sa pagbigkas yun . Anong katunayan? Ang sabi sa Juan, talatay 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatigbagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang
Pangalan. Ang sabi po, para tayo makinabang doon sa pangalan ng Panginoon siya, dapat sampalatayanan natin yung kanya pangalan. Teka muna. Anong ibig sabihin nun na sampalatayanan natin yung kanyang pangalan? Ano ba uli ang tinutukoy ng pangalan? Tumutukoy yan sa otoridad, sa karakter, noong tao na may taglay na ganung pangalan. Anong pangalan ng tagapagligtas? Yahushua. Anong ibig sabihin? Sumampalataya tayo sa kanyang pangalang Yahushua. Mateo 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Yahushua. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano po ang ibig sabihin ng pangalang Yahushua? Ibig sabihin nun, ayon po sa paliwanag ng anghel, kung anong pangalan ang tatawag sa ipanganganak na tao, panganganak na lalaki, ang sabi pangalan nyo, ang pangalang ibibigay ay Yahushua. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Napakaganda ng kahulugan ng pangalan Yahushua. Binubuo yan ng dalawang pangalan Yahuwah at Yahshua. Anong ibig sabihin ng Yahuwah? Yahuwah. Anong ibig sabihin ng Yahshua? Magliligtas. Kaya Yahushua, si Yahuwah ang magliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, yung pangalang Yahushua naglalaman ng idea na yung pag-ibig ng Ama para sa kaligtasan ng tao. Na si Yahushua, ang anak ng Diyos na namatay sa krus alang-alang sa ating kasalanan. Kaya kapag tatawag tayo sa pangalang Yahushua, yun ang dapat na nasa isip natin. Hindi lang yung pagbigkas ng pangalan. Kasama po yung damdamin at yung pag-iisip. Sapagkat yung sumasampalataya sa pangalan, hindi lang yung nagbibigkas, kundi sumasampalataya sa pangalan. Sila po yung magiging mga anak ng Diyos at magkakamit ng kaligtasan. Kaya kung nakaraan, hindi po nalaman yung pangalang Yahushua, hindi nalaman yung pangalang Yahuwah. Ang tanong, sumampalataya ba? Sumasampalataya ba na si Kristo ay tagapagligtas? Sumasampalataya ba na ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay ang nagsugo para sa ikaliligtas ng tao? Kung sumasampalataya, sino ba tayo para sabihin hindi sila ligtas? Diba? Kaya ang mahalaga, mga kapatid, ngayon na alam natin yung pangalan, anong reaction natin? Kasi malaki yung pagkakaiba sa isang tao na hindi nalaman yung pangalan at sa isang tao na ayaw malaman yung pangalan. Kasi sino po ba ang makatutuklas? Sino po ang magkakaroon ng kaalaman tungkol sa pangalan ni Yahuwah? Huling talata na aking babasahin, dito po sa awit 9:10, at silang na nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalaga ng kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Yahuwah, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Mga kapatid, hinahanap ba natin ang Diyos? Hinahanap ba natin ang Kristo? Kasi sa isang tunay na sumasampalataya, sa isang tunay na umiibig, inaalam nila ang lahat na maaaring malaman tungkol sa isang iniibig nila. Kapag halimbawa, mahal ko ang isang tao, hindi ba aalamin natin anong pangalan mo? Saan ka ba nanggaling? Ano ba ang paborito mong ganito? Hindi ba inaalam natin yun? Pero sa isang tao na hindi talaga interesado, ang gusto lang kaligtasan, hindi interesado magkaroon ng kaugnayan o relasyon sa Diyos at sa anak ng Diyos, masasabi natin, hindi sila interesado. Hindi sila maaakay na malaman yung pangalan. Ibig sabihin, kontento na sila. Hindi umuunlad yung kanilang karunungan. Hindi umuunlad ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang sabi po sa talatang ito, yung mga nagsisihanap kay Yahuwah, yung nagsisihanap kay Yahushua, alam natin, hindi sila mabibigo. Bakit? Sapagkat kung buong puso tayo naghahanap sa Diyos, ipagkakaloob niya yung karunungan.
at ilalagay niya sa ating damdamin yung pag-alam sa kanilang pangalan. Kaya yun pong pag-alam at pagtawag sa pangalan, isang kahayagan yan ng tunay na sumasampalataya. Sapagkat yung tunay na sumasampalataya, yung kanilang ginagawa, naghahanap. Yung hindi tunay na sumasampalataya, walang pakialam. Diba? Pero yung tunay na sumasampalataya, naghahanap sila. Kaya yung naghahanap, sila yung mga makakatagpo, sila yung makakaalam, at sila yung magtitiwala sa ating dakilang Yahuwah. Yan pong ating leksyon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, napakabuti at napakabait mo sa iyong mga anak. Ikaw po ang aming Yahuwah, Alahim, ang Diyos mula sa langit na umiibig at nag-aalaga sa amin. Salamat, pinagkaloob mo ang kahulugan ng iyong pangalan. Napakagandang bulay-bulay sapagkat naghahayag ito ng iyong pag-ibig at katapatan. Salamat, pinapatawad mo kami. Dahil kami po ay nagkukulang palagi sa iyo. Nagkakasala sa tuwi-tuwi na. Patuloy ka pong mahabag sa amin, Ama, at akayin po kami sa pagbabagong buhay. Panginoong Yahushua, ikaw pong aming pastor. Ikaw po ang gusto namin lalong makilala. Kaya araw-araw, kapag hinahanap ka namin, magpakaramdam ka sa iyong mga lingkod. Madama namin ang iyong pagpuna. Madama namin ang iyong disiplina para kaming lahat makarating sa uri na kinalulugdan mo. Meron ka po bang nakikita sa amin, Panginoong Yahushua, na dapat pa naming baguhin? Gusto naming matuto sa iyo. Kaya pag binubuksan namin ang aming puso sa iyo, ikaw nawa ang aming maranasan. Kilusin po ng aming damdamin upang lalong hanapin ka namin araw-araw sa aming buhay. Ama, pakibasbasa ng aming mga mahal sa buhay. Nasaan man sila ngayon, ikaw nang bahala. Ipagkaloob po ang matinding hangarin na lalong makilala ka. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Mga kapatid, salamat po muli sa inyong pagtangkilik. Nawa ay patuloy po kayong sasama sa ganitong mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. That is all. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.